Gabi, malamig ang hangin. Nasa tabi mo siya, ang iyong kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mahinahon, isang payapang himig sa gitna ng katahimikan. Hinaplos niya ang iyong kamay sa kanyang pagtulog. Isang kilos na dapat magdulot ng init, ng kapanatagan. Ngunit ang naramdaman mo ay isang kuryente ng wala. At sa gitna ng katahimikan, isang bulong, hindi galing sa kanya. Galing sa multo ng iyong kahapon, ang boses ng iyong ex. Naaalala mo ang kanyang mga huling salita. Hindi isang sigaw, hindi isang sumbat, kundi isang tila inosenteng parirala. Ang unang parirala. Walang sinuman ang makakaintindi sa iyo tulad ko. Sa una, ito'y parang aliw. Isang testamento sa inyong espesyal na koneksyon. Isang tropeyo na ikaw lang ang may hawak. Ngunit ngayon, sa piling ng iba, ang tropeyo ay naging isang sumpa. Ang espesyal na koneksyon ay naging isang pader. Bawat kilos ng iyong bagong partner, bawat salita niya, ay sinusukat mo sa isang pamantayang imposibleng maabot. Isang pamantayang nilikha ng multo. Nagsisimula kang maniwala na marahil, totoo nga, na walang sinuman ang makakaintindi sa iyo maliban sa kanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay sikolohiya, ang unang bahagi ng kodigo ng X. Ang pariralang ito ay nagtatanim ng myth of the soulmate. Ang ideya na ang pag-ibig ninyo ay singular, hindi mapapantayan at nakatadhana. Kapag naniwala ka rito, lahat ng susunod na relasyon ay magiging isang paghahanap sa isang multo, isang paghahambing sa isang perpektong ilusyon. Hinahatulan mo ang iyong hinaharap bago pa man ito magsimula. Dahil sa isang inosenteng parirala, pagkatapos, mayroong pangalawang parirala, isang mas mapanlinlang na binhi. Sana maging masaya ka kahit hindi sa akin. Napakabuti, hindi ba? Napakadakila. Ipinapakita niya na ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ito ang katotohanan. Ito ay isang bitag ng pagkakasala. A guilt trap. Sa bawat sandali ng kaligayahan na mararamdaman mo sa iyong bagong buhay, isang tinik ng konsensya ang babalot sa iyo. Masaya ako, pero paano siya? Nagdurusa ba siya dahil sa aking kaligayahan? Ang kanyang sakripisyo ay nagiging isang walang hanggang utang na hindi mo mababayaran. Ang iyong kaligayahan ay nagiging isang uri ng pagtataksil sa kanyang kabutihan. Kaya't sinasabotahe mo ang sarili mong saya. Isang mangiti dito, isang pag-aalala doon. Hindi ka maaaring maging lubos na masaya dahil ang pagiging masaya ay paglimot sa kanya. At iyon, sa iyong isipan, ay isang kasalanan. At sa wakas, ang ikatlong parirala, ang pinakamapanganib sa lahat, ang pinal na selyo sa kodigo. Bukas pa rin ang pinto ko para sa iyo kung sakali. Ito ay hindi isang alok ng pagkakaibigan. Ito ay isang permanenteng backdoor, isang emergency exit mula sa iyong kasalukuyang relasyon. Bakit mo isasara ng buo ang iyong sarili sa bago kung mayroon kang safety net? Bakit ka makikipag-away para sa isang bagay na bago at hindi sigurado kung ang luma at pamilyar ay naghihintay lang? Isang halimbawa, nag-aaway kayo ng iyong partner dahil sa isang maliit na bagay. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang normal na reaksyon ay ayusin ito. Mag-usap,
magpatawad. Ngunit ang isip mo na may kodigo ay iba ang ginagawa. Ang unang naiisip mo ay, hindi ako maiintindihan ni Leo. Pagkatapos, kung si Silas ito, alam niya ang gagawin. At sa huli, ang kamay mo ay kukunin ang telepono. Ang mga daliri mo ay hahanapin ang kanyang pangalan. Kamusta ka na? Isang simpleng mensahe. Ang unang hakbang sa pagbukas ng pinto na hindi dapat manatiling bukas. Ito ang pagtataksil. Hindi pa ito pisikal, ngunit emosyonal na. Isang pagtalikod sa kasalukuyan para sa isang paanyaya mula sa nakaraan. Nakikita mo na ba? Ang tatlong parira lang ito ay hindi mga alaala. Sila ay mga utos, isang code na idinisenyo para sa isang layunin. Ang layunin ay hindi para saktan ka. Ang layunin ay para siguraduhing hindi ka kailanman tuluyang makakaalis, para manatili kang isang opsyon, isang pag-aari. Ang walang makakaintindi sa iyo ay lumilikha ng dependency. Ang sana maging masaya ka ay lumilikha ng utang. Ang bukas ang pinto ay lumilikha ng pagkakataon. Dependency, debt, opportunity. Ang tatlong haligi ng emosyonal na bilangguan na itinayo niya sa paligid mo. Paano ka lalaya? Ang unang hakbang ay ang pagkilala. Ang pag-unawa na ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig o nostalgia. Ito ay isang program, isang script na tumatakbo sa subconscious mo. At tulad ng lahat ng script, maaari itong i-rewrite. Kilalanin ang pader. Tanggapin na ang paghahambing ay lason. Ang iyong bagong pag-ibig ay hindi kailangang maging katulad ng luma. Ito ay dapat na iba. Ito ay dapat na sarili nito. Patawarin mo ang iyong sarili sa pagkakasala. Ang kaligayahan ay hindi isang pagtataksil. Ito ay isang karapatan. Ang kanyang sakripisyo ay kanyang pinili, hindi iyong responsibilidad. At higit sa lahat, isara mo ang pinto, ilak mo ito, itapon mo ang susi. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng emergency exit. Ito ay nangangailangan ng paninindigan ng dalawang taong parehong nakatalon sa bangin na may tiwalang gagawa sila ng pakpak habang bumabagsak. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Sila ay maaring maging mga binhi na nagpapatubo ng hardin o lason na pumapatay sa lupa. Suriin mo ang mga salitang iniwan sa iyo. Sila ba ay mga regalo o sila ba ay mga kulungan? Ang pagpili ay nasa iyo. Huwag mong hayaan ang multo ng kahapon ang magsulat ng script para sa iyong kinabukasan.